Mga Ginoo, naitanong na ba ninyo sa inyong sarili kung bakit sa kabila ng inyong pagsisikap at kahit ginawa na ninyo ang lahat para ipakita ang inyong lakas, ay tila malamig pa rin ang pakikitungo ng babaeng nasa inyong tabi o di kaya'y pilit lang ang kanyang pagtugon? Ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang isang katotohanan na maaaring ikagulat ng marami. Ang pagkakamaling ginagawa ng karamihan sa ating mga kalalakihan sa buong buhay nila ay hindi ang kakulangan sa kasanayan at hindi rin ito tungkol sa edad o kalusugan. Ang pinakamalaking kalaban na pumapatay sa kasiyahan at kasukdulan sa buhay mag-asawa ay walang iba kundi ang pagmamadali. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay hindi lang tungkol sa teknika sa kwarto. Ito ay kwento tungkol sa muling pagdugtong ng mga naputol na ugnayan ng damdamin, isang paraan upang maantig ang puso at katawan ng isang babae sa paraang matagal na niyang inaasam, ngunit hindi niya magawang sabihin. Ang tahimik na pagtitiis ng mga kababaihan ay madalas na nagiging pinakamatibay na pader na humaharang sa inyo. At ngayon, narito ako upang tulungan kayong gibain ang pader na yon. Ako po si Dr. Maricel, isang eksperto sa kalusugang sexual at sikolohiya ng pamilya at mag-asawa. Sa loob ng 25 taon sa propesyong ito at matapos makaharap ang libu-libong mag-asawa, lalo na ang mga nasa edad na, napansin ko ang isang nakalulungkot na pagkakatulad. Karamihan sa mga Ginoo ay tinatrato ang pagtatalik na parang pagmamaneho ng isang kotseng pangkarera, na ang tanghing gusto ay makarating agad sa finish line ng mabilis. Samantalang, ang katawan at kaluluwa ng isang babae ay parang isang hardin na kailangang diligin ng dahan-dahan upang mamukadkad ang bawat bulaklak. Ngayon, ang pangunahing mensahe na nais kong iparating sa inyo ay ito. Ang pagiging matiyaga ay hindi lamang paghihintay, kundi isang sining ng paggising. Hindi natin pinag-aaralan ang katawan ng babae para manipulahin ito na parang makina, kundi natututo tayong basahin ang mga pinakamaliliit na senyales, ang mga banayad na panghinginig upang maunawaan kung ano ang kanyang nararamdaman. Ito ang bagay na nakakaligtaan ng 99% ng mga lalaki dahil masyado silang nakatuon sa huling yugto. Kaya ngayon, ilaganap ninyo ang inyong katawan. Isantabi muna ang mga alalahanin sa araw-araw at makinig ng mabuti. Dahil ang bawat payo na aking sasabihin ay maari maging susi sa pagbubukas ng isang bagong kabanata ng init at pagmamahalan sa inyong pagsasama. Una, kailangan nating maunawaan ang isang pangunahing prinsipyo ng biyolohiya, ngunit napakahalaga nito, ang prinsipyo ng pagkakaiba ng oras. Ano ang ibig sabihin nito? Ang mekanismo ng pagiging handa ng lalaki at babae ay magkaibang magkaiba. Ang mga lalaki ay parang bumbilya ng ilaw, kapag pinindot ang switch, iilaw agad. Ngunit ang mga babae, lalo na ang mga lampas na sa kabataan, ay parang plansa. Kailangan ng oras matapos isaksak, maghihintay na uminit ng dahan-dahan bago ito magamit ng maayos. Isipin ninyo, sa isang napakalamig na araw, kung bigla kayong buhusan ng kumukulong tubig, ang mararamdaman ninyo ay sakit, hindi init na nakakaginhawa. Ngunit kung magbababa tayo sa maligamgam na tubig at dahan-dahang tataasan ang temperatura, ang ginhawa ay kakalat sa bawat himay-may ng ating katawan. Ganoon din ang reaksyon ng katawan ng babae. Ang mga direktang haplos, mabilis at bigla ang galaw kapag hindi pa siya handa, ay magdadala lamang ng pagkayamot o di kaya ay sakit at takot. Sa kabaligtaran, ang dahan-dahang paglapit na may respeto sa bawat hakbang ay magdadala ng pakiramdam ng lubos na seguridad at kapayapaan. Kaya ano nga ba ang dapat ninyong gawin? Una, tandaan na ang buong katawan niya ay isang mapa ng kasiyahan. Hindi lang dapat nakatuon sa ilang kilalang sensitibong bahagi. Tulad ng pakikinig sa isang orkestra, hindi lang tayo nakikinig sa mabilis na kalampag ng tambol, kundi pinapakinggan din natin ang pagsasama-sama ng tunog ng biolin, ng plauta, at maging ang mga sandali ng katahimikan. Magsimula tayo sa mga pinakaligtas na bahagi, mga lugar na hindi agad nagpapahiwatig ng sex. Ito ay ang kanyang mga kamay, ang kanyang balikat, o ang kanyang likod. Gamitin ang inyong mainit na palad, ipatong ito ng marahan sa balikat ng inyong asawa, at alisin ang tensyon mula sa mahabang araw.
Huwag magmadaling bumaba. Manatili muna doon. Masahiin ng banyayad ang kahabaan ng kanyang gulugod, mula sa leeg, pababa sa baywang at pabalik ulit. Ang diin ng kamay ay napakahalaga. Dapat ay sapat ang bigat para maramdaman niyang protektado siya. Ngunit sapat din ang gaan na parang inaalo siya. Sa simpleng galaw na ito, mapapansin ninyo magbabago ang kanyang paghinga. Bababa ang kanyang mga balikat at re-relax ang kanyang mukha. Ito ang senyales na kumakalma ang kanyang nervous system at nagbibigay daan sa pag-usbong ng emosyon. Ito ang pinakamahalagang yugto ng pagpapainit na madalas balewalain ng marami. Kasunod dito, bigyang pansin ang mga bahagi ng balat na manipis at madalas makalimutan. Ang loob ng braso, ang pulso, at lalo na ang likod ng tainga. Ito ang mga lugar na punong-puno ng mga nerve endings, ngunit bihirang bigyan ng pansin. Sa halip na humalik agad sa labi o dumiretso sa dibdib, subukang dampian ng inyong mga daliri ang mga lugar na ito na parang hanging dumadaan. Ang mga haplos na hindi inaasahan at walang sinusunod na padron ay gigising sa kanyang kuryosidad at pananabik. Isang karaniwang pagkakamali na madalas kong makita sa mga Ginoo ay ang pagmamadaling hawakan ang maselang bahagi ng masyadong maaga. Madalas ninyong iniisip na ito ang pinakamabilis na paraan para buhayin ang pagnanasa. Ngunit sa totoo lang, para sa mga kababaihan, ang paghawak sa pribadong bahagi kapag hindi pa sila handa emosyonal ay parang isang pambabastos. Nagiging dahilan ito upang umandar ang kanilang depensa, na nagreresulta sa panunuyo at paninigas ng katawan. Tandaan ang panuntunan. Mula sa malayo palapit, mula sa malawak pakitid. Sa simula ay mga yakap na bumabalot sa buong katawan, pagkatapos ay mga haplos sa mga braso at binti, bago dahan-dahang lumapit sa sentro. Huwag ituring ang foreplay o pampagana bilang isang obligasyon na dapat tapusin agad para makapunta sa main event. Ituring ninyo ito mismo bilang ang pagtatalik. Dahil para sa mga babae, ang kasiyahan ay wala sa destinasyon, kundi nakakalat sa buong paglalakbay. Ayon sa mga pinakabagong pag-aaral sa medisina, ang mga kababayhan ay nangangailangan ng karaniwang 20 hanggang 40 minuto ng banayad na psikolohikal at pisikal na pagpukaw upang ang dugo ay dumaloy ng sapat sa balakang na lumilikha ng natural na pampadulas at kinakailangang sensibilidad. Kung mamadaliin ninyo ang yugto ito, inaalis ninyo ang 80% ng pagkakataon na marating niya ang tunay na kasukdulan. May isang tanong na madalas itanong ng mga lalaki. Paano ko malalaman kung sapat na? Ang sagot ay nasa masusing pagmamasid. Huwag tumingin sa orasan, tumingin sa kanya. Kapag ang kanyang balat ay nagsisimula ng mamula, ang kanyang paghinga ay bumibilis, at ang kanyang katawan ay kusa ng bumabaluktot papalapit sa inyong kamay, iyon na ang senyales na nakabukas na ang berdeng ilaw. Ngunit sandali, kahit nakabukas na ang ilaw, huwag pa ring magmadaling humarurot. Subukang gamitin ang teknik na huminto at maghintay. Kapag mataas na ang emosyon, biglang tumigil sandali. Panatilihin lang ang yakap o tumitig ng malalim sa kanyang mga mata. Ang sandali ito ng katahimikan ay may matinding kapangyarihan. Ginagawa nitong ipunin ang kanyang pagnanasa at sumabog ng mas matindi kapag ipinagpatuloy ninyo. Isang magandang halimbawa ay ang kwento ni Mang Ramon at Aling Tess, isang mag-asawang lumapit sa akin noong nakaraan. Si Ramon ay 58 anyos at si Tess ay 55. Lumapit sila dahil madalas na iniiwasan ni Tess ang pagtatalik dahil nasasaktan siya at wala ng gana. Akala ni Ramon ay dahil sa menopause kaya nawala na ng interes ang asawa. Samantalang ang sabi ni Tess, masyadong bara-bara si Ramon, kaya pakiramdam niya ay ginagawa lang siyang kasangkapan. Pinayuhan ko si Ramon na baguhin ang kanyang estratehiya. Sa halip na 15 minuto, gaya ng nakasanayan, maglaan ng 45 minuto para lang sa kwentuhan at paghaplos sa mga hindi sensitibong bahagi. Sa unang linggo, ipinagbawal ko sa kanya ang mismong pagtatalik, puro lambingan lang. Noong una ay nagdududa si Ramon, pero makalipas ang 2 linggo, tumawag siya sa akin na ganyan nga mga Gino, ang unang aralin ay hindi kung paano gumalaw ng mabilis at malakas, kundi kung paano maging dahan-dahan. Ang pagiging mabagal ay ang pinakamataas na anyo ng kumpiyansa at pagkalalaki. Sinasabi nito na,
Nandito ako, pinahahalag-an kita. At handa akong ilaan ang buong oras ko para mahalin ka. Salamat sa inyong pasensya at pagnanais na makinig. Ipinapakita nito na talagang nagmamalasakit kayo at nais ninyong patibayin ang kaligayahan ng inyong pamilya. Napag-usapan na natin ang kaisipang dahan-dahan pero sigurado at ang paghahanda ng isipan. Ngayon, sisisiri natin ng mas malalim ang mga partikular na pamamaraan, ang mga touch points, na kapag alam ninyong gamitin, ay gagawin kayong mahusay na alagad ng sining sa katawan ng inyong pinakamamahal na asawa. Magsimula tayo sa usapan tungkol sa mga kamay. Ang mga kamay ng lalaki ay hindi lang para sa trabaho o pagtataguyod ng pamilya, kundi ito rin ang pinakamabisang kasangkapan sa pagpapagaling at pagpapahayag ng pag-ibig. Pero marami sa inyo ang gumagamit nito sa medyo magaspang na paraan. Madalas ay gumagamit kayo ng sobrang lakas o masyadong mabilis ang galaw, kaya ang pakiramdam ng babae ay minamasa siya imbes na hinahaplos. Ang sikreto dito ay ang iba't ibang uri ng haplos. Huwag lang isang klase ng hawak. Isipin ninyo, kung may tumutugtog ng iisang nota ng paulit-ulit sa tainga ninyo, mababagot kayo o baka mainis pa. Ganoon din ang mga babae. Paghalu-haluin ang mga haplos. Dampi ng dulo ng daliri na parang tumutugtog ng piano, paikot na hagod ng palad para uminit, at minsan ay bahagyang diin para sa dagdag na damdamin. Subukan ninyong gamitin ang teknik na haplos sa balahibo. Ito ay sikretong hindi alam ng marami. May mga pinumbalahibo sa katawan ng babae gaya sa braso, sa hita o sa batok. Sa halip na direktang hawakan ng balat, subukang dampian lang ng napakagaan, sapat lang para gumalaw ang mga pinumbalahibong iyon. Ang kikiliting pakiramdam na dadalay sa likod ay gigising sa kanyang mga nerves, nalilikha ng mga pang-inginig ng sarap. Ito ay mga maliliit na senyales ng kuryente na gumigising sa lahat ng kanyang pandama. Sunod ay ang leeg at ang collarbone. Ito ay napakasensitibong lugar at simbolo ng pagkababae. Pero huwag agad halikan. Gamitin ang inyong hinlalaki, hagudin ng marahan ang lubog ng collarbone mula balikat hanggang leeg. Ang galaw na ito ay parehong sensual at nagpapakita ng banayad na pag-angkin na nagpaparamgang sa babae na siya ay maliit at protektado. Pagkatapos, gamitin ang inyong mainit na hininga sa likod ng tainga at batok bago ito dampian ng magaan na halik. Ang kombinasyon ng haplos at init ay lilikha ng dobleng epekto na hindi niya matatanggihan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang bahaging madalas ninyong lagpasan o maling lapitan, ang tiyan. Maraming babae, lalo na pagkatapos manganak, ang nahihiya sa kanilang tiyan. Takot silang makita ang mga stretch marks o bilbil. Ang hiya na ito ang nagpapatago sa kanila. Tungkulin ng asawa na alisin ang takot na iyon. Ipatong ang inyong mainit na palad sa tiyan ng asawa, himasin ng dahan-dahan ng paikot. Huwag tingnan ang mga imperpeksyon. Tingnan ito bilang lugar na nag-aruga sa inyong mga anak. Ang pagpapahalaga ninyo rito ay magpapalaya sa kanya mula sa hiya at tutulong sa kanyang magbukas ng loob. Kapag malaya na ang kanyang isipan, saka pa lang magkakaroon ng pagkakataong sumaya ang katawan. At ngayon, dahan-dahan tayong lalapit sa hita o inner thigh. Ito ang pinto bago makarating sa destinasyon. Pero tandaan ninyo ito, ang singit ay napakasensitibo, pero mataas din ang mekanismo ng depensa nito. Kapag bigla ninyong hinawakan yon, ang natural na reaksyon ng babae ay isara ang mga binti. Instinct yon. Kaya lapitan ito ng didirekta. Magsimula sa tuhod, paakyat sa hita, pero bago makarating sa maselang bahagi, umatras muna pababa. Ulit-ulitin ang larong ito ng habulan. Ang mensahe ninyo ay, gusto kong pumunta dyan, pero maghihintay ako hanggang sa imbitahin mo ako. Ang banayad na panunukso na ito ay magpapataas ng kanyang pagnanasa hanggang sa kusang niyang ibuka ang kanyang mga binti para anyayahan kayo. Iyon ang tamang oras. Isa pang teknik na nais kong ibahagi ay ang pagsabay ng paghinga. Habang nagtatalik, subukang ilapit ang inyong dibdib sa kanyang likod o dibdib at ayusin ang inyong paghinga upang sumabay sa kanya. Kapag naging isa ang inyong paghinga, ang koneksyon ng enerhiya ay magiging napakalakas.
Pakiramdam ninyo ay iisa kayo, na nag-aalis ng anumang distansya. Ito ay isang sinaunang teknik ng Tantra na napaka-epektibo sa pagpapataas ng kalidad ng pagtatalik, lalo na sa mga mag-asawang matagal na nagsasama na gustong ibalik ang malalim na ugnayan. Pag-usapan naman natin ang mga salita. Ang mga lalaki ay madalas tahimik o kaya naman ay nagsasabi ng mga gasgas o bastos na salita na hindi bagay sa sanggaling iyon. Ang mga babaeng may edad na ay naghahanap ng katapatan at romansa. Huwag mahiyang bumulong sa kanyang tainga ng mga partikular na papuri. Imbes na sabihing, ang ganda mo, nagasgas na. Sabihing, ang lambot ng balat mo ngayon. Gustong-gusto ko ang amoy ng buhok mo. O tawagin siya sa kanyang malambing na pangalan. Ang malalim at mainit na boses ng lalaki sa tainga ay mabisang pampagana sa pandinig. Dumidiretso ito sa sentro ng emosyon sa utak at pinapataas ang oxytocin, ang hormon ng pag-ibig at pagsasamahan. Naalala ko ang kaso ni Mang Bert, 65 anyos. Sinabi niya sa akin na nahihiya siya magsalita ng matatamis dahil baka corny o tawanan siya ng asawa. Pero hinikayat ko siyang subukan kahit minsan lang. Sa isang gabi ng kanilang anibersaryo, niyakap niya ang asawa at ibinulong. Salamat sa pagsama sa akin sa mahabang panahon. Mahal ko ang bawat guhit sa gilid ng iyong mga mata. Naiyak ang asawa niya sa tuwa. Nang gabing yon, naging mainit ang kanilang pagtatali gaya noon kabataan nila. Kita nyo, minsan mas makapangyarihan pa ang salita kaysa gawa. Gayunpaman, sa lahat ng teknik na ibinahagi ko, may isang bagay na bawal ninyong gawin. Ito ay ang pagiging mechanical o ginagawa lang para makaraos. Malakas ang pakiramdam ng mga babae, mayroon silang sixth sense para malaman kung ang lambing ay galing sa pagmamahal o kung ito ay mga galaw lang na kinabisado para makuha ang gusto. Kung hahawakan niyo siya para lang sa sariling layunin, mararamdaman niyang ginagamit lang siya. Hawakan siya na may kaisipan ng isang taong tumutuklas at nagpapahalaga sa isang kayamanan. Hayaan ninyong emosyon ang gumabay sa inyong mga kamay. At isang mahalagang paalala para sa mga ginoong may issue sa sexual na kalusugan tulad ng erectile dysfunction o mabilis na paglabas. Huwag hayaang masira ang gabi dahil sa pag-aalala sa inyong pagkalalaki. Sa totoo lang, para sa mga babaeng nasa middle age, hindi kasing halaga ang tigas o tagal ng pagkatalik kumpara sa lambing at kasanayan sa paghaplos. Kung hindi na kayo kasing lakas noong kabataan ninyo, bawiin ninyo gamit ang kamay, bibig at pagmamahal. Huwag sumuko o umiwas. Ang pag-iwas ang kumapatay sa pagsasama ng mabilis. Maging tapat sa asawa at sabay kayo maghanap ng bagong paraan para paligayahin ang isa't isa. Minsan, ang gabing puno ng yakap at haplos ay sapat na para sa kasiyahan ng pareho. Lampas na tayo sa kalahati ng ating kwento ngayon. Nakuha na ninyo ang tamang kaisipan? Natutunan na ninyong gamitin ang mga kamay, salita, at hininga. Pero may isa pang napakahalagang bahagi. Ito ang destinasyon, ang huling kasukdulan. Paano lalapitan at pupukawin ang pinakasensitibong bahagi ng babae, ng pino, at epektibo ng hindi nababastos o nakakasakit? Paano siya tutulungang marating ang rurok na ligaya sa natural na paraan? Magaling! Ang inyong tiyaga ay patunay na kayo ay tunay na mga lalaking may paninindigan na hindi takot matuto para ibigay ang kaligayahan sa inyong babae. Ngayon, papasok tayo sa pinakamalalim at pinakapinong bahagi, ang sining ng pag-abot sa rurok ng sarap, kung saan ang pag-unawa sa katawan ng babae ang magdidikta ng lahat. Kailangan nating pag-usapan ang golden spot o sa terminong medikal ay clitoris. Pero pakiusap, huwag itong isipin na parang simpleng pindutan na kapag pinindot ay gagana na. Isipin ninyo itong parang iceberg o malaking yelo sa dagat. Ang nakikita sa labas ay maliit na dulo lang, pero ang ugat nito ay malalim sa loob na may higit 8,000 nerve endings, doble ng dami kumpara sa ari ng lalaki. Dahil sa dami ng nerve endings na ito, ang lugar na ito ay sobrang sensitibo. Ang pinakamalaking pagkakamali ng 70% ng mga lalaki ay ang direktang pagkiskis sa dulo nito agad ng malakas. Isipin ninyo,
Kung may kumuskos ng madiin sa itim ng inyong mata, masakit at mahapdi, hindi ba? Ganoon din kasensitibo ang bahaging ito. Ang madiing pagkiskis kapag kulang pa sa pampadulas o hindi pa sapat ang init ay magdudulot ng sakit at agad na papatayin ang kanyang pagnanasa. Kaya ano ang tamang teknik? Gamitin ang prinsipyong palibutan ang target. Huwag dumiretso sa gitna. Gamitin ang daliri na may sapat na pampadulas. Huwag kalilimutan ang lubricant, lalo na sa mga may edad na, ito ay mahalagang kaibigan. At masahiin ng marahan ang paligid ng lugar na iyon. Gumuhit ng maliliit na bilog, magsimula sa malayo at dahan-dahang lumapit, pero iwasan munang hawakan ang pinakasensitibong tuldok. Isipin ninyong tinutukso niyo siya. Lalapit kayo ng husto, tapos iiwas. Ang ganitong galaw ay gumigising sa mga nerves na hindi direkta. Nagpapadaloy ng dugo sa lugar at nagpapatigas dito habang protektado ng balat. Kapag talagang sabik na siya, kapag naramdaman nyo na ang labis na basa at ang bahagyang panghinginig ng kanyang balakang, saka nyo palang pwedeng dampian ng magaan ang dulo. At kahit hawakan nyo na, tandaan ang batas. Magaan gaya ng paru-paro. Huwag gumamit ng lakas. Gamitin ang panghinginig o vibration. Girakin ang daliri ng mabilis pero maliit lang ang sakop o di kaya'y panatilihin lang ang daliri doon at hayaang manginig. Pakinggan ang kanyang paghinga. Kung pinipigil niya ang hininga o umuungol siya, ibig sabihin ay tama ang ginagawa ninyo. Kung namimilipit siya o tinutulat ang kamay ninyo, bawasan agad ang diin at bumalik sa pagmasahe sa paligid. Bukod dito, huwag kalimutan ang maalamat na G-spot. Marami ang nagdududa kung totoo ito, pero ayon sa siyensya, ito ay isang malambot na bahagi sa loob ng maselang bahagi sa may halapan, mga 3 hanggang 5 sentimetro mula sa bukana. Kapag napukaw ito ng tama, ito ay mamaga at magbibigay ng malalim na sarap na iba sa nararamdaman sa labas. Para mahanap ito, ipasok ang daliri at ibaluktot na parang senyas ng halika rito. Masahiin ng marahan ang dingding sa harap ng may ritmo. Huwag diinan ng sobra, kundi katamtamang diin lang na parang hampas ng alon. Ang pagsasabay ng pagpukaw sa G-spot sa loob at marahang masahe sa labas ay ang perpektong kombinasyon para dalhin ang babae sa rurok. Ngunit mga Ginoo, ang galing sa teknika ay mawawala ng saysay kung kulang sa isang elemento. Ang koneksyon ng kaluluwa pagkatapos ng pagtatalik. Maraming lalaki ang natutulog agad o tumatalikod para gumawa ng ibang bagay pagkatapos makarating sa finish line. Ito ang pinakamalungkot na sandali para sa babae. Para sa kanila, ang sandali pagkatapos ng pagtatalik ay kasing halaga ng umpisa. Ito ang oras na kailangan nilang mayakap para maramdamang minamahal sila ng buo at hindi lang naging kapareha sa kama. Maglaan ng kahit 5 hanggang 10 minuto pagkatapos para yakapin siya. Haplusin ang buhok, halikan sa noo at magpasalamat. Salamat sa gabing ito o mahal kita. Ang maliliit na bagay na ito ay nagpapakalma sa kanya at tumutulong sa kanya na makatulog ng mahimbing sa inyong mga bisig. Ang pag-aarugang ito ang magiging dahilan para hanap-hanapin niya ang susunod na sandali ng inyong pagtatalik. Huli sa lahat, nais kong pag-usapan ang pagpapanatili ng init sa araw-araw. Huwag hintaing mamatay ang ilaw bago magsimulang magmahal. Landiin ang asawa kahit nagluluto, nanonood ng TV o naglalakad. Isang pilyong kindat, isang tapik sa puwetan habang dumadaan, o text na miss na kita habang nasa trabaho. Ang lahat ng ito ay mga pundasyon ng matibay na pagsasama. Tandaan, ang pagtatalik sa edad na ito ay hindi karera ng dalas o lakas. Ito ay pagtamasa, pag-unawa, at wika ng mature na pagmamahal. Huwag ikumpara ang sarili sa panahon ng kabataan at huwag magpadala sa nakikita sa pelikula. Makinig sa inyong katawan at sa katawan ng inyong kabiyak. Pahalagahan ang bawat sandali dahil hindi naghihintay ang oras. Mga Ginoo, ang pagiging mahusay na mangingibig ay walang katapusan. Araw-araw ay pagkakataon para matuto at magmahal ng mas malalim. Huwag matakot magbago, huwag matakot sumubok ng bago,
basta't may respeto at pagsang-ayon. Ang pagiging bukas at tapat ninyo ang pinakamagandang regalo sa inyong asawa. Sana ay makatulong ang mga tapat na payo ko ngayong araw para magkaroon tayo ng kumpiyansa na sindihan muli ang apoy sa inyong kwarto. Simulan ninyo ngayong gabi hindi sa pagmamadali, kundi sa dahan-dahan, pino at punong-puno ng pagmamahal. Gawing pinakamagandang awit ng pag-ibig ang bawat sandali ng inyong pagsasama. Kung nakatulong ang impormasyong ito, huwag mag-atubiling ibahagi ang video sa mga kaibigan at mga kapatid na naghahanap din ng sagot para sa masayang pamilya. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para patuloy tayo magkasama sa mga susunod na usapin tungkol sa kalusugan at kaligayahan ng mag-asawa. Paalam at hanggang sa muli. Mabuhay kayong mga ginoong may paninindigan at masayang pamilya.